Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-20 sa buwan ng Pebrero taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, delegasyon ng DepEd Calapan City Division sa MRAA nakabalik na. Street party idarao sa harap ng Kapitolyo sa unang pagkakataon bilang bahagi ng Pandangitan Festival. Mga programa para sa higit na ikagaganda ng serbisyo sa pantalan ng Calapan, tinalakay sa Port Management Advisory Council meeting. At sa detalye ng ating mga balita, isang Ceres bus na may plakang UVL 224 ang aksidenteng napunta sa tagilirang bahagi ng kalsada sa Barangay Ginubatan sa lungsod. At dahil sa lambot ng lupa, nahirapan na itong makaalis kung kaya naman na-stuck ito sa lugar at inabot pa ng ilang oras bago tuluyang makaalis. Wala naman umanong nasaktan sa mga sakay nito, ngunit ilang pinsala ang inabot ng sasakyan dahil sa aksidente. Dahil naman walang skid mark, palaisipan sa ilan kung paano ito napunta sa bahagi ng kalsada kung saan ito nabagok. Sa ibang balita, umarangkada na ang mga aktibidad para sa Pandangitan Festival 2014, kung saan gabi nitong ika-19 ng buwang kasalukuyan nang ganapin ang Padyak Bandang Gitab na nilahukan ng iba't ibang bikers sa lalawigan. Pawang may mga blinkers ang mga bisikleta na nagpatingkad sa pagdaan ng mga ito sa kalsada. Nagsimula sa provincial capital ang mga bikers at inikot nila ang kalungsuran, kung saan natuwa naman ang mga manonood sa kanilang nakita. Ang Padyak Pandangitab ay unang aktibidad ng Pandangitab Festival 2014 na inorganisa ng pamahalaang lalawigan sa pamamagitan ng Provincial Tourism Investment and Economic Enterprise Office Tourism Division. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Dakong alas 11 ng umaga ng ika-20 ng Pebrero nang muling makabalik na muli ang mga delegasyon ng syudad matapos ang ilang araw na pakikipagpaligsahan sa iba't ibang event sa lalawigan ng Marinduque sa katatapos lamang ng Mimaropa Regional Athletics Association Meet. Masaya silang sinalubong ng ilang kilalang personalidad buhat sa iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan sa panguna ni City Mayor Arnan Panaligan, kasama ang City Youth and Sports Development Office at iba pa. Bagamat sa kasalukuyan ay wala pang formal na inilabas na inisyal na tala ang DepEd Calapan City Division hinggil sa bilang ng mga napanalunan ng mga manlalaro. Makikita naman sa ilang kabataan na suot na ng mga ito ang kani-kanilang napagwagiang medalya sa iba't ibang events na kinabibilangan. Samantala, wagi ang grupo ng Calapan bilang most disciplined and cleanest delegation ng MRAA, habang nagwagi naman bilang second runner-up ang manlalaro ng secondary level at fifth runner-up ang elementary delegation. Ayon naman sa ahensya, malaki ang naging improvement ng mga manlalaro ngayong taon dahil ilan sa mga ito ang nakapasok biwang kinatawan ng rehiyon sa palarong pambansa ngayong taon. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba.
Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa inisyatibo ng Port Management Office, Calapan, idinaos ang Port Management Advisory Council meeting para sa unang quarter ng taong kasalukuyan sa panguna ni Port Manager Dr. Vic Arellano na dinaluhan ng iba't ibang sektor na kabilang dito, umaga ng ika-20 ng Pebrero. Layunin nito ayon kay PM Arellano na mabigyang pagkakataon makapag-ulat ang mga kasapi buhat sa iba't ibang sektor upang makita o mapagtuunan ng pansin ang mga kinakailangan pang gawin upang mapataas pa ang kalidad ng serbisyo ng pantalan. Yan, ang layunin ng Port Management Advisory Council ay para malaman ng lahat ng port users and stakeholders yung kanilang mga gawain dito sa pantalan. At kung mayroong mga issues and concerns ay dito napapag-usapan para hindi na madala ang issue dito sa Manila. Kung napapag-usapan na natin dito sa Port Management Advisory Council ay hindi na natin masasabi na hindi na nila dadalhin yung issue yun. Kaya na lahat ng sektor ay narito na kung saan sila ngayon ay nag-uulat tungkol sa ano ba ang nagawa nila buhat ng taon 2011 hanggang 2014. Kaya magre-report ngayon ang passenger terminal operator sa buong Oriental at Occidental Mindoro. Mag-re-report din ang cargo handling operators.